Maraming kwento ang kumakalat sa social media. Maraming bersyon, maraming sabi-sabi, maraming haka-haka. Marahil pamilyar na sa inyo ang nangyari noong Enero 1, 2026 sa sitio Mamara, Abra de Ilog. Ngunit ito ang versyon ng mga direktang nakasaksi. Ito ang Truth Files. Oras na, no? Mausama isang oras na. Napalitan ng putok. Sa unang araw ng taon, palitan ng putok ng baril ang sumalubong sa sitio Mamara. Ang engkwentro ay naganap sa pagitan ng New People's Army at 76th Infantry Battalion. Mga bandang mga alas 6 ng umaga po ang putukan. Yung putukan ay talagang mga bomba ay nakikita namin. Ngayon po lamang kami nakaranas ng gayong pangyayari. Ipinapakita rito ang gulo at takot na dala ng engkwentro na nakasira sa inaabangang bagong taon ng mga residente. Dahil ang nangyari nito ay malaking apekto. Nakakawa ang mga bata. Ang mga bata yung nakita mga aeroplano, mga putok, katalang katawan sa takot. Kami po ay naipit sa labanan sa pagitan ng kasundaluhan at ng NPA. Sa pamamagitan ng pag-ipit sa amin ay naranasan po namin ang takot. Nabahala po kami at ang aming mga kabataan ay halos ay magkandamatay na. At sa pamamagitan din ng bilis ng pag-responde ng ating mahal na kapitan at ng ating punong bayan ay agaran din po namang na-imbakwit na pupunta dito sa National High School ang lahat ng katutubo na naipit ng labanan. Agad na nagsagawa ng evacuation ang Local Government Unit, 76 IV at Philippine National Police upang masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Habang isinasagawa ang combat operation, naglabas ang 203rd Infantry Brigade ng report sa mga recovered items, kabilang ang ID, litrato at ATM card ng estudyante mula PUP Manila. So dahil sa reports ng ating mga kapatid na katutubong mangyan, naituro nila yung kinaroroonan o ang pinagkakutaan ng mga teroristang grupong ito. So on the morning of January 1 at around 6 a.m., so nag-initiate po yung ating tropa ng combat operations which resulted to the government-initiated encounter. And then dahil na rin sa hirap ng terrain at sa ganda ng pwesto at paggamit ng kalaban ng tinatawag nating improvised explosive device na pinagbabawal sa international humanitarian law, so napilitan ang tropa na magtawag ng air support para ma-displace yung pwesto ng kalaban at tuluyang makubkob yung kanilang pinagkakakutaan. Nag-conduct tayo doon ng pursuit operation and may mga na-recover tayo doong ATMs and photos ng mga kabataan. And doon sa ATM na yon, pagmamay-ari ni Jerlyn Rose Doydora.